Hi guys! Welcome back again to my channel. So long time no see kasi busy lang din ako, marami akong ginagawa. So ito nga, magre-review ulit tayo and this time medyo exciting siya kasi nga this is a LG G4 and released way back 2015 if I'm not mistaken. So kung makikita nyo, tatanggal pa yung battery niya sa likod and di ba wala nang ganyan ngayon? Puro built-in battery na siya. And napansin ko lang din pala na yung screen ng LG G4 is slightly bent. Mukha siyang LG G Flex. Ayan. Subukan na natin ibalik yung battery tapos i-on na rin natin yung mismong phone. Ganyan pa rin takip niya sa likod. Ganyan. And i-on na natin yung phone. So first boot up. So ganyan yung itsura niya. LG, life's good. So yun. Ganyan kasi yung ano niya. Ganyan kasi yung startup animation. Ayan, startup animation ang tawag. So, ganyan siya. So, hintayin lang natin na mag-loading. Hindi ko na rin siya ikakat kasi pag ikakat natin yung video, di ba? Ayan. Kapag kasi ikakat, basta, ayaw kong ikat yung video. Susubukan ko lang ilakas yung brightness. So, bali ganyan ang itsura niya kapag in-unlock. So punta naman na tayo sa mga features niya. Ayan, punta natin iba pang features. So ang Android version na naka-install dyan is Android 6.0 Marshmallow. Ayan. Yan, ibabrowse muna natin ng wallpaper. Tapos, ayan, palit muna tayo ng wallpaper. So yan kasi yung pinaka-default na nakalagay na wallpaper. Punta tayo sa About Phone. Status. Wait lang. Punta natin yung software niya. Ayan, Android 6.0 Marshmallow siya. And nabasa ko, upgradable daw siya into Android 7.0 Nougat. Pero, hindi ko na siya in-update. So, mag-stay na tayo sa Marshmallow. Tingnan natin yung camera. Sige, i-charge ko muna siya tapos check natin mamaya yung camera. Ayan. Ngayon, ang titingnan naman natin is yung display. Ano pa ba? Motion calibration. Ito yung pinakagusto ko siyang i-test pero mukhang hindi ko siya mai-testing dito sa video kasi kailangan siya nasa flat surface and medyo mahirap humanap ng flat surface. Ngayon, punta naman tayo sa lock screen. And ang gusto ko dito is napapalitan ng pinaka-animation ng lock screen. For example, yan. Di ba ang ganda ng animation niya? Pwede na natin siyang palitan na yan. O, kapag in-unlock naman, ganyan siya. Yan, i-browse natin lahat para makita natin ng exciting. So, kapag yan naman, so para siyang Samsung, no? Ang Samsung din kasi ganyan eh. Ayan, subukan natin naman itong isa. Mukhang okay ito. So, pag i-lock natin, ayan, ang ganda. Ngayon naman, titignan natin yung knock code. Ito kasi yung pinaka-popular sa LG dati, yung knock code na tinatawag. So, magre-register tayo ng knock code. Ayan. Tapos mag-enter tayo ng backup pin. Tapos pag inilock natin siya, ayan, so knock code siya. Isa pa. Hindi pa ganun kabilis yung function niya, no? Since popular siya dati. And balita ko dati, kahit daw nakasara daw, at ginanyan mo, kusa siyang bubukas eh. Yan yung nasa commercial dati. Ang galing, o diba? Hindi nga lang siya ganun kabilis pa kasi kapag sa double tap lang siya, hindi siya ganun kabilis. So yun, unlock na yung mismong phone. Ang galing. Tapos yung pinaka gusto ko dito is yung pwede nyo siyang i-slide down lang tapos makikita nyo na yung date and time, yung percent ng battery, ganun. Makikita nyo na siya.
Tapos, check din natin yung mga live wallpapers. So, walang live wallpapers na nakalagay. Ayun. Ano pa bang i-check natin? So, sa keyboard naman, ito yung pinaka-exciting. Punta tayo sa keyboard ng mismong phone. For example, yan yung itsura ng kanyang mga emojis. Ang ganda naman. Gusto ko din yung emoji niya. May sarili din siyang emoji. Ganun. Maganda din ang LG. Pero balita ko kasi sa LG ngayon, nag-stop na daw sila mag-manufacture ng mga new model ng phone na. Kasi mag-focus na lang daw sila sa mga appliances. So, yun. So, i-check natin yung IMEI. Ayan yung IMEI address niya. Ayan. So, subukan natin siyang i-shutdown. Ganyan pala itsura niya pag siya-shutdown. Ayan. Android 6.0 Marshmallow. Punta tayo sa settings and display. So, yun. Punta na tayo sa camera function niya. Wait lang. So, ito, sinubukan ko muna siyang i-charge ng 30 minutes and i-check na natin yung camera functionality niya. So, yan pa na yung camera functionality niya. Meron siyang filter adjustment. Yung smoothening effect. And meron din siyang dual camera. Like, for example, nagte-take kayo ng camera sa likod. At the same time, pwede kayo mag-take ng selfies. Yun ang dual cam na ano. First ko na-encounter yun sa Samsung Galaxy Note 3 and nagulat ako meron din pala siya sa LG G4. So, ganyan pala yung camera quality niya sa back. And punta na tayo sa front. Yan ang camera quality niya sa front. So, yun. And another thing pala na napansin ko is pwede ka mag-take ng flash. Yung front flash na tinatawag. Ayan. Yung kahit nasa madilim ka, mukha siyang maliwanag. So, yun. So, thank you so much for watching this video. Short review lang siya ng LG G4. So, yun. Bye.